tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang lente sa katawan po ng kanila pong policy specialist for technological and electoral reforms. Nasa kabilang linya po natin si Attorney Helen Morin Graido ng lente. Magandang tanghali po, Attorney Graido. Welcome po sa DWIZ Channel 23. Hello. Opo. Hello, magandang tanghali Opo. na po sa lahat. Opo. Magandang tanghali po sa mga tagapakinig. Salamat po, Attorney Drew Nasino po. At Hi, Sir Drew. opo. Ano na ho ang update, Attorney, sa eleksyon, sa bilangan and sa other election matters po, Attorney? As of right now, sir, we're still waiting po for the last few election returns po na makumpleto, no. So kahapon po from our volunteers nakakatanggap po kami anong nag-umpisa na po yung transmission period. Nakakatanggap po kami ng mga reports na may mga ilan-ilan pong mga makina na kinakailangan po na mag-retransmission. So yung retransmission ang kasama po doon is yung paggamit po ng mga broadband na equipment po nila, equipment po ng makina para po mag-transmit ng mga resulta. So may ilan-ilan din po na kailangan gumamit ng Starlink na pre-provide po ng COMELEC para po sa internet connection, at meron din na kinailangan po nilang lumipat ng lokasyon para Okay. po mag-transmit. Opo. So yun po yung kagabi. So ngayon wala naman na po kaming na-receive na report na nagkaaberya na hanggang ngayong umaga. So actually ngayon, sir, we're already preparing for the random manual audit kasi po yun na po ang kasunod na step or another confidence building mechanism po na nakalagay sa batas para po i-measure at i-check ang performance po ng makina. So particularly po yung scanning, reading, and counting mechanism po ng ACM na ginamit po natin natin kahapon lang. So ilang percent lang yung inihintay nyo, Attorney? Maliit na lang? Sir, I think it's less than 10% na lang po. Less Pero sir, than. just to clarify, Opo. hindi po nagme-maintain ng server ang Legal Network for Truthful Elections Okay. as compared to NAMFREL and PPCRB. So Opo. sir, kami po ay tumitingin din po sa mga report po ng media Okay. ng mga trusted naman po natin na channels. Opo. Of course. Pero doon sa mga kanina binabanggit mo yung sa Aberya, saang mga lugar yon? Particular yung may pinakamataas na, kasi ang sinabi ng COMELEC nasa 300 daw yung nagka-aberya na makina. Ano naman siya, sir, more on sa transmission Transmission, lang. Na okay. kinailangan lang pong magpaulit-ulit para po maipadala po yung mga resulta. So, yun po, kasama po doon yung paggamit ng ibang equipment. For example, okay. kasi may broadband sila. Oo So, nga, oo. minsan kinailangan magpalit ng SIM card na pre-provide na rin naman po, Opo. or kailangan gumamit ng Starlink or ilipat po ng lokasyon na mas okay Binyahe po. pa. Mas malinaw po ang Oo. signal. Opo. Okay. Kumusta naman ho ang pagtutok ninyo ng lente? Masasabi ho ba natin generally maayos ang eleksyon ngayong Mayo compare nung mga nakaraan pong halalan? Generally, sir, in terms of the performance of the machines, in terms of yung mga kinailangan mag-replace or yung Opo. mga delay po na experience, hindi siya major issue. Kumbaga kasi nagkakaroon ng aberya, nagkakaroon ng konting choke points po sa makina, pero nare-resolve naman po agad. So actually mangilan din po ang na-receive namin na report na kinakailangan po ng replacement. Actually halos wala po. Replacement. And that's a good thing. Kasi po alam naman po natin na kapag nagkaka-delay sa performance ng makina, na frustrate po yung ating mga botante, lalo na kahapon sobrang init po. So actually isa po yun sa mga worry po namin na baka po kapag humaba ang pila, tumagal ang hintay, baka po hindi po mag-okay ang kalusugan po ng mga botante. So
Kahapon we can see na wala pong major issue when it comes to the machines. Actually, ang mas na-observe pa po namin is yung mga basic paraphernalia. Doon po yung siguro kailangan pong balikan yung quality control po ng mga yon, no? So for Okay. example, naka-receive po tayo ng mga balita ng mga indelible ink na Yan. wala pong kulay, Opo. na natatanggal po na gamit ang alcohol. Meron din po, for example, yung mga marking pen, nagsasmudge po or kumakalat po agad yung mga yung tinta. So hindi po siya natutuyo agad, Ayun pa. hindi Opo. Opo. absorb. So minsan meron po kami na-receive na report na ang nangyari, nagkaroon po siya ng overvote kasi yung tinta po, kumaga medyo kumalat po papunta dun sa kabilang oval, sakto pong 12 na yung nasa listahan Opo. niya. So dahil kumalat sa pasunod na oval, naging Opo. 13 po. So nagka-overvote po siya. Yun nga po. So yun po yung tapos Attorney, po siguro merong nag-report nga rin sa amin, sorry to interrupt, dahil kahapon sure sa po. aming pong special coverage, si, anong pangalan? Jonathan Santos, na yung kanya palang 11 yung binoto niya, pero paglabas nung papel, 12 na. So, Opo, kasi po dahil po opo, go ahead po. dahil po ano po ba yun? Dahil din po 12 ba na yung kumalat ano niya, po yung ink? 11 lang yung binoto niyang senador, pero naging 12 paglabas ng papel. May mga ganun pong reklamo attorney Tsaka yung sinasabi, manipis daw yung papel, tumatagos yung, ayan, binabanggit nga ni ninyo, no? Tumatagos yung yung ink, at kapag tinapat mo sa ilaw, kita mo nga talaga na tumatagos nga yung ink. Nakatanggap din ho kayo ng mga ganong reklamo, di ho ba? Opo, actually sir, doon naman po sa manipis na balota, ang isang na-receive namin na report, yung chairperson po, hindi po niya napansin, siguro dahil nga nagkadikit-dikit at manipis, dalawa po yung balotang naibigay niya sa isang botante. So, opo, dahil po sa So sobrang error po yun nung nung Opo, siguro hindi rin po nasanay yung ating chairperson na ganun kabilis. Hindi po niya nasinsin po yung balota. Pero sir, siguro just for the guidance of our listeners, na mga tagapakinig, yung tungkol po sa pagtagos po ng ink, di ba po, yan. papunta sa likod. Opo. Kung hindi po ganun kalaki yung tagos, kung sakto lang po din doon sa mismong oval. Actually sir, hindi po yung balot po natin, hindi po siya nakadesign na may katapat po siya sa likod. Kasi nga po, ayaw po nating, kumbaga dinesign po yun ng komisyon na para po hindi nga po madama yung likod. So, pag titingnan niyo po yung oval natin, yung mga nasa harap, wala po siyang katapat na oval sa likod. Para po kahit tumagos man po siya. Pero sir, assuming na yung tagos ay nasa loob lang po ng oval, hindi niya po maaapektuhan yung likod. Except lang po kung kumalat or lumaki po yung tagos na umabot na po doon sa ibang oval. Pero sir, kung kasi laki lang ng oval mismo yung tagos, yung usual po na pag-shade natin, Opo. hindi po siya automatic na matatantosan din yung kabila. Oo, kasi yun nga Yes, rin yung sir. napapansin ng ibang mga botante, no? Yung mga ibang mga reklamo, may mga reklamo rin yung mga senior citizens, yung mga PWD, bakit sila bumoto doon sa itaas halip na sa ground floor, 'di ba? Yung mga ganun pong reklamo opo, sir. rin, tapos halo-halo kong reklamo, natanggap din ho namin Opo. dito. Opo, Attorney. sir. Actually, sir, sa mga priority polling places, yun po yung sinasabi ninyo, yung mga polling places po na dapat sana nasa baba Sana, lang at oo. makikiter sa ating mga vulnerable sector. So, sir, mga report po na nakuha namin is meron naman pong priority polling place, pero siguro kinulang po sa allocation ng tao, no, sa doon sa PPP. So, anong nangyayari? Nasa baba nga po, pero sobrang tagal po ng hintay nung ating mga vulnerable sector. So minsan, kahit nakaupo na po sila doon, dahil sa sobrang hintay, gusto na po nilang umakyat. So yun po yung isa sa tinitingnan din po namin na kumbaga kailangan po natin balikan po yung disenyo, no, ng mga Yan. ganitong polling places para sa ating mga vulnerable sector. Oo. So yun po yung nagmo-monitor din po kasi ang Lesson Lente learned sa ating mga lahat yan, attorney. Opo. Para sa Opo, susunod sir. na eleksyon. Kailangan po talaga na
kausapin po yung ating mga sector, actually yung mga target audience po ng mga ganitong accommodation. Kailangan kumonsulta din po tayo sa kanila. Ano po ba yung kakailanganin nila para po masigurado po natin na responsive po yung mga ibibigay po natin na accommodation para sa mga vulnerable sector voting population. So kailangan po natin umpisahan ulit ang usapin diyan, yung mga accessibility audit. Yon sir, kailangan po talaga Opo. gawin 'yan. Opo. Attorney, are you, though ito na tanong na rin namin sa grupong Kontradaya, kayo'y convinced sa credibility ng atin pong proseso ngayon pong taon na ito? Sir, ano naman po ang lente, parati po kami nakabase sa datos, no? Alright. Kaya po kami nagiging parte ng random manual audit kasi isa po itong mechanism na meron pong metodolohiya para ma-measure ang performance ng makina. So hindi po kami nagsasabi na yes, okay ang buong sistema, dapat natin pagkatiwalaan, or no, wag na natin ituloy ang automated next year or next elections. Kami po ay nagbabase lang din po sa datos po ng random manual audit at sa metodolohiya po ng RMA. So kung titingnan po natin, it will be the first time po na masasubject po ang Miro system or Miro automated system sa random manual audit. So as of right now, sir, masyado pa pong maaga para masabi kung ano po yung performance ng mga makina using the random manual audit method. So siguro antabayanin po natin lahat yon kung ano pong magiging resulta ng RMA po. Lalo pag natapos. Yes, sir. Mag-uumpisa po ang RMA by tomorrow, May 13. So, ang lahat po ay imbitado, no, na pumunta at magmasid sa random manual audit. So, it will be a location in Metro Manila. Ano po ito? Saan po Secured particular? location po. Sir, right now, tinitingnan po na location ay Pasay. Please stay tuned po sa aming social media, pati po sa Comelec pages para po makita po niyo yung eksaktong lokasyon po ng random manual audit. Pero sir, it will be a location definitely in Metro Manila po. So ngayon sir, lahat po ng mga napili na po yung mga randomly selected po na clustered precincts, they're on their way to Metro Manila. So, ano po yan, nung kahapon po, nag-generate na po tayo ng sample. Live stream po ito through the Comelec webpage and Comelec social media channels. So, it's publicized naman po kasi po nandun po ang representatives ng Philippine Statistics Authority, mga citizens arm, katulad po ng NAMFREG, PCRV, Lente, pati na po ang PICPA, so yun po ang professional organization po ng Opo. CPA at yung mga kasama po natin sa Comelec. So, na-generate na po yung listahan na yan, nandyan na po yan sa official pages po ng Comelec. So, yun po yung mga isa-subject natin for RMA. So, bukas po mag-uumpisa yung mismong audit po. Alright. Sige, aantabayanan po namin Yes. yan, attorney, at Yes, sir. sa mga susunod pa. May 7 daw, target daw matapos na itong, tama ba? Itong bilangan para ma-proclaim na itong mga nanalo sa pagka-senador. May 7. May 7. Yun ang target, attorney. Pero May 7 or... Sir, may ano na po ngayon, sir? Ano nga pa? 13. 17, May sorry. 17. Sir, baka sa proclamation na po yan. Oo. So, Opo, hopefully, opo. matapos na po itong bilangan, attorney. Yes, Alright. sir. Sir. Bantayan din natin yan. Salamat, sir. Opo, salamat. Hingi po kami ng update sa inyo from time to time kapag may mga bago Sure po, po. attorney. Maraming salamat po, Okay attorney po. Helen, sa inyo pong Maraming oras. salamat Magandang din. hapon po at